Hi everyone, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating video for today guys ay para sa ating mga SSS Spouse Survivor Pensioner. At bakit nga ba natigil ang pensyon na tatanggap ng isang Survivor Spouse Pensioner? Pero bago po tayo mag-proceed sa ating topic for today, meron lang ako guys isang i-recommend sa inyo na CCTV Wi-Fi camera sa mga naghahanap po ngayon ng CCTV. Huwag na po kayo bumili sa mamahalin guys. Ang mura lang nito dahil dalawa ang binili ko guys, nakuha ko lang siya ng 900 plus. At ang ganda nito dahil ang dami niyang features at kahit nasa malayo ka guys, pwede mong i-monitor ang bahay mo, ang CCTV mo, basta meron ka lang internet or data sa cellphone mo. Yes, at ang link ng product na ito guys ay ilalagay ko po dyan sa pinned comment. I-check nyo na lang po. Alright, so sa ating mga SSS Survivor Spouse Pensioner, meron akong babasahing isang comment. Tago ko na lang yung name niya, no? Sabi niya, "Good evening, ma'am. Makuha pa ba ng tita ko ang pensyon niya? Kasi sabi, pag may ka-live-in na, hindi na makuha ang pensyon ng asawa niya. Hinulugan yon ng ilang taon na stop ng 2017 hanggang ngayon hindi na siya nakapag-pensyon." At ang sagot po dito is yes. Matitigil po talaga ang pensyon ng isang survivor spouse pensioner once na malaman ni SSS na ikaw ay ikinasal na ulit or kahit nagkaroon ka lang guys ng ka-live-in. No? Malaman lang ng SSS na may ka-live-in ka na pala, meron ka na palang katuwang sa buhay, matik po, ma-stop na rin po ang pensyon na tinatanggap mo na dating sa iyong spouse, sa iyong asawa na namatay. So kung merong magtatanong dito, paano yan kapag ba nagkatrabaho ako, ititigil din nila ang pensyon sa akin? Hindi po. Para sa ating, makinig po ha, para sa ating mga survivor, SSS pensioner dyan guys, hindi po hadlang kahit magkaroon kayo ng trabaho, hindi po matitigil ang pensyon na tinatanggap nyo po as SSS spouse survivor pensioner. Ang mga dahilan lang po kaya matigil ang iyong pensyon guys kapag ikaw ay kinasal ulit, may ka-live-in ka, at ang panghuli, hindi ka nag-comply ng ACOP or Annual Confirmation of Pensioners. Dahil po kapag ikaw ay SSS Spouse Survivor Pensioner, kailangan mo po talaga guys mag-comply ng ACOP yearly birth month po ng iyong spouse na namatay. Nagigets po? Kaya sa ating mga SSS Spouse Survivor Pensioner dyan guys, kahit pa sabihin yung hindi naman alam ng mga tao na may ka-live-in ako guys, gumagawa po ng investigation yan regularly sa SSS. Okay? May mga ano yan sila guys, investigation. Kapag na-check nila na ay may ka-live-in na pala si ganito, stop na ang iyong pensyon, wala ka nang matatanggap niyan. Tapos sabihin mong naghiwalay kayo ng ka-live-in nyo, mahirap na yun guys. Mahirap na yun ibalik. Alright, so that's all for our video for today. Sana sa ating mga SSS Spouse Survivor Pensioner dyan ay may nalalaman kayo at natutunan sa video ko na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.